So ayun, magandang araw po sa inyong lahat. Muli po ito ang inyong Midnight CJ, ang magbabahagi ng isang magandang kwento. Ang kwento natin sa araw na ito ay patungkol po sa isang binata na nawala ng mahigit isang dekada sa kanila. Pero syempre bago po yun, aalamin natin ang punot dulo kung bakit niya ginawa ang mga bagay na yon. So tara, simulan na natin ang kwento. Ang tagal naman ni tatay. Nagugutom na ako, inay. Magantay ka lang dyan, Delmo. Sigurado ako pauwi na yun. Magantay nga kayo magkapatid. Parang di niya namang kabisado ang tatay niyo. Palaging ginagabi. Hindi dumating ang tatay nila sa takdang oras. Bagkos merong isang taga-barangay ang nagpunta sa kanila at ibinalitang isinugod daw sa ospital ang tatay nila. Meron daw kasi itong nakaaway sa trabaho. Pagpunta nila ng ospital, nagulat sila dahil may mga pulis doon. Iniisip ng magkakapatid na parabang napakagrabe nang sinapit ng tatay nila sa gulo. Sir, ano ho bang nangyari? Ayos ka lang ba, George? Wanda, mag-iingat kayo ng anak natin. Si Kayabiyab, baka bumalik siya. Wag ho muna kayo masyadong magsalita, no? Kinukunan pa namin kayo ng statement. Kami na lang muna ang kausapin ho ninyo. Itay, paano ho ba nagsimula ang gulo? Yung kasing mga kasamahan namin, palagi siyang niloloko. Kumunga siya'y bago at hindi masyadong nagsasalita. Hanggang sa napuno na yang si Kayabiyab. Pinatulan niya mga kasama namin. Lahat ng mga yon napatumba ni Kayabiyab at laking gulat ko, sir. Pati ako, sinunggaban niya ako. Hindi siya tao. Hindi siya tao. Ano ang ibig niyong sabihin dun? Kahit na meron ng nakalapat na gamot sa mga sugat na tinamo ng Tatay George, iniinda pa rin niya. Sabi niya baliwala raw yung itinurok sa kanya. Tatay George, sa palagay niyo saan napunta na yung Kayabiyab na yon? Hindi ko alam, sir. Hindi ko alam. Hinanap ng mga pulis si Kayabiyab. Ayon sa mga ito, hindi na raw nila matagpuan. Hindi rin naman nagtagal sa ospital si George, kaya't inuwi na ito sa bahay. Tay, okay ka na ba, itay? Tay, kinakausap po kita. Doon ka nga! Huwag mo akong kausapin! Ano bang problema mo, George? Tay, kinakausap ka lang naman ni Delmo eh. John, isarado niyo mga pintuan. Madali kayo. Nararamdaman ko, nariyan si Kayabiyab. Hindi nga nagtagal. May narinig silang kakaibang boses sa labas ng bahay. Hindi naman ito nagtataupo, basta't isang nakakalokong tawa ang naririnig nila. George, hindi pa tayo tapos, George. Lumabas ka na dyan. Yung mga kasamahan mo, wala na sila, George. Iniwang ka na nila, George. Kayabiyab! Alam mo naman, hindi kita inano. Hindi kita sinaktan. Mga kasamahan ko lang ang may gawa nun sa'yo. Gusto ko sanang umawat. Kaya lang bigla mo kong sinagpang. Tay, tatawag ako ng barangay. Huwag kang lalabas dyan. Dito ka lang.
Sige bata, lumabas ka. Halika rito. Wag anak, dito ka lang. Dalmo, kunin mo ang kapatid mo. Dito ka lang! Dito ka lang dyan! Maya-maya pa ang asawa niyang si Wanda sumilip sa bintana. Laking takot niya nang makitang hindi mukhang tao ang nasa labas. Bagkus isang nakakapangilabot na aswang. Por Diyos por santo! Hindi tao ito, George! Kaya nga, hindi tao yan! Aswang yang si Kayabyab. Kayabyab, tigilan mo na ako, parang awa mo na. Nagawa mo na ang gusto mo sa akin. Hindi pa, George. Sinadya kong buhayin ka upang sa gayon maging akin ka. Ano? Anong sinasabi mo dyan? Anong maging akin ka? Tigilan mo na ako. Pakiusap, Kayabyab. Matapos noon biglang nawala yung boses sa labas. Dumarating pala sila kapitan at kasama nito ang mga bantay bayan. Tao po. Manang George. Manang Wanda. Tao po. Sila kapitan yata yon. Puntahan mo nga saglit. Buksan nyo yung pinto. Pagpasok nila kapitan, ang sabi sa kanila, lahat daw ng mga kasamahan niya sa trabaho patay na at nakaburol na rin nung gabing yun. Manong George, iba yung itatanong ko sa'yo sa katanungan ng mga pulis kanina. Total nasasakupan ko naman ang lugar na ito. Bakit ba? Ano bang nakita mo ron sa taong yun? Hindi siya tao, kapitan. Hindi siya tao. Ano? Paano mo nasabi yun? Aswang siya, kapitan. Aswang. Hindi ko malaman kung saan nanggaling ang taong yun. Basta't unang araw niya lang sa trabaho. Rico! Oh, akala ko ba magaling na yan? Paano ho nangyari? Kumikirot, kapitan. Aray! Sige, ganito lang ho. Magpagaling na lang ho kayo dyan. Kung ano man ang mangyari, kung kailangan nyo ng assistant sa barangay, magpatakbo lang ho kayo ng bata doon. At bukas na ho natin ituloy ang usapan. Sige, salamat ho, kapitan. Mabilis ding nakatulog ang magkapatid na Delmo at Jan. Pati na rin ang asawang si Wanda. Habang si George, hindi mapakali. Bukod sa init na init ito, nakakaamoy siya ng napakabaho. Yung para bang nabubulok na laman. Ano bang problema mong matanda ka? Pabangon-bangon ka, nagigising ako sa'yo. Wanda, puntahan mo yung mga bata. Doon sa kwarto nila. Madali ka. Bakit ba? Tulog na mga yon. Nararamdaman ko, parang nandyan yata si Kayabyab. Ano? Ano bang sinasabi mo? Umalis na yon, hindi ba? Ewan ko, basta. Ano yun? May kumakalmot. Diyos ko po! Tulungan niyo po kami! Ang dalawang bata nagising din ng oras na yun. Nagtatakbo ang magkapatid papunta sa kwarto ng nanay at tatay. Tay! Ano yun? Dalma! Dalma! Tumingin ka sa akin. Matulog ka na, anak, ha? Hindi! Tay! Naririnig ko may kumakalmot tsaka parang nagagalit. Oo nga naman, tay. Andyan na naman yata si Kayabyab. Huwag kayong umiyak, mga anak. Kaya natin ito. Kayabyab! Tapos na tayo. Wala akong kasalanan sa'yo. Parang awa mo na. Tigilan mo na kami. Kayabyab! Bigla na lang nabutas yung bubong. Pumasok sa butas yung isang mahabang dila.
Nilingkis nito ang tatay nilang si George. Inangat papataas at mabilis na nakuha ang tatay nila. Tumakbo ang magkapatid na Delmo at John upang sundan kung saan dadali ng tatay nila habang humihingi ng tulong. Inabutan nila sa puno ng talisay. Nakahalambitin yung tatay nila. Patay na. Umaagos ang dugo sa puno ng talisay. Tay! Hindi! Hindi makapaniwala ang magkapatid habang si Delmo hinimatay. Mabilis binitbit ng kapatid na si John ang kapatid na walang malay at inuwi sa bahay. Pagdating doon, yung nanay Wanda niya ay wala ring malay. Nay! Nay! Gumising kayo dyan, Nay! Jan, ang tatay mo. Wala na ho ang tatay. Ano? Mga 1 oras ang nakalipas. Na-recover na ang bangkay ni George. Napakalupit! Anong klaseng taong gagawa nito? Kapitan, si Kayabyab po ang may gawa ho niyan, Kapitan. Ano? At paano niya nakuha yung tatay mo? Binutas po niya yung yero namin. Masakit sa magkapatid ang nangyari. Bilang edad 12 at 13. Siyempre, trauma ang aabutin kapag ganun. Nang dahil sa nangyari, ang kapatid niyang si Delmo hindi makausap na para bang may iniisip na kakaiba. Ilang buwan nang nakalipas pero laging tahimik yung bata. Lagi itong lumalabas. Kapag umalis ng tanghali, uuwi na ng madilim. Tinatanong naman ni Wanda kung saan ito nagpupunta. Hoy, Delma, saan ka ba nagpupuntang bata ka? Doon lang, Nay. Naghahanap ako ng panlaban. Anong panglaban ba sinasabi mo dyan, ha, Delmo? Bakit dyan? Ayaw mo bang bigyang hustisya yung nangyari kay Tay? Delmo, anong laban natin dun sa aswang na yon? Kung sila kapitan nga wala naman silang magawa dun. Kung sila wala, ako meron! May magagawa ako! Hindi ako papayag na gano'n na lang. Niyakap sila ng nanay nila at pinatatahan. Ayaw kasing tumigil ang pagbuhos ng luha ng batang si Delmo. Habang umuusad ang panahon, lumalaki rin ang bata at nadadagdagan ng edad at mas lalong nagkakaroon ng tamang pag-iisip ang magkapatid. Uy, Delmo, saan ka pupunta? Bakit dyan? Ano ba pakialam mo, ha? Delmo, magmula nang mawala si tatay, mahigit 10 taon na nakalipas. Hindi kita maintindihan Lagi kang umaalis araw-araw. Hindi ka maasahan sa bahay. Hindi ka maasahan sa trabaho. Kung magtrabaho ka sa loob ng 1 linggo, 3 beses lang. At yung mga natitirang araw, palagi kang nawawala, Delmo. Saan ka ba nagpupunta, ha? Ilang taon mo nang ginagawa yan? Makulit ka pala dyan Di ba sinabi ko sa'yo? Gumagawa ako ng paraan. Hahanapin ko yung Kayabyab na yon. Ano ba kayo magkapatid? Hindi ba kayo maglulubay? Eto kasing si Delmo Akala mo may ibabat-bat dun sa Kayabyab na yon. Dapat mo nang kalimutan yun, Delmo. Matagal na panahon na nakalipas. Kung ikaw, nagawa mong kalimutan ang nangyari kay tatay, pues ako, hindi.
Hinding-hindi ko makakalimutan ang nangyari kay Itay. Tandaan mo yan! Umalis si Delmo nung oras na yon. Kinabukasan na naman ito bumalik. Tapos ang sabi niya sa kapatid at sa nanay, pupunta raw siya ng Saudi dahil inalok siyang magtrabaho doon ng isang tapat na kaibigan. Delmo, pag-isipan mo ng maigi ang gagawin mo. Mahirap yan. Isipin mo na lang matanda na si nanay. Wala kang pakialam dyan. Ano kung matanda na si nanay? Isipin mo na lang, para sa atin tong gagawin ko. Pag uwi ko, maayos na buhay natin. Makapagpapatayo na tayo ng bahay. Yung bahay na gawa sa bato. Para hindi napapasok ng aswang yung bubong natin. Tama ba yung narinig ko, Delmo? Pupunta ka ng Saudi? Ano naman ang magiging trabaho mo doon? Nay, sawa na ako sa hirap ng buhay. At habang nandito ako, alam mo ba, walang gabing hindi ko napanaginipan si Itay. Humihingi siya ng tulong. Palagay ko nga, buhay pa si Itay eh. Baka yung nakita nating nakasabit doon sa puno ng talisay, hindi siya yon. Pero naipalibing na natin si Itay. Alam mo yan, Delmo. Siya yun. Sabi sa akin ng kaibigan ko, baka nilin lang tayo nung kayabyab na yon. Baka nga raw usahan ng saging yun nakita natin doon. Kayang-kayang gawin daw yun ng mga aswang. Tumigil ka na, Delmo. Matagal nang sarado ang kasyong ito. Ilang Pasko at bagong taon nang hindi natin nakasama ang tatay mo. Malalaki na kayo. Tama na mga anak. Ibaon na lang natin ito sa remote. Nay, ako yung klase ng anak na hindi basta nakakalimot. Tandaan niyo yan. At sa pagbabalik ko, sisiguraduhin ko, Jan, Nanay Wanda, lagot sa akin yung kayabyab na yun. Lalo pat ngayon alam ko na kung saan siya matatagpuan. Sa tagal ng panahon na ginagawa ko araw-araw ang paghahanap sa kanya, alam ko na rin kung saan siya nagpupunta. Anong sabi mo, Delmo? Kaya ba madalas kang mawala? Oo, dahil hinahanap ko siya. Alam ko na kung ano-anong ginagawa niya. Hindi lang pala tayo ang biktima ng kayabyab na yan. Marami. Pero nagkamali siya ng binangga. Baka akala niya basta ko na lang kakalimutan ng ginawa niya kay Itay. At isa pa, Inay, Jan, naniniwala ako nilinlang tayo ni Kayabyab dahil merong isang beses nakita ko siyang pumasok sa masikip na butas. Sigurado ako andun si Itay. Ay nako naman, Delmo. Tigilan mo na yung kahibangan mo. Sige, aalis na ako. Pupunta ako ng Saudi. Teka, sandali lang. Paano ka naman makakapunta ron, ha? May pera ka ba? Meron ka bang passport? Ha? May visa ka ba? At sino naman yung nag-aya sa'yo? Delmo, bago ka umalis, kailangan malaman namin ng inay kung sino bang makakasama mo. Para hindi kami nag-aalala. Wala na kayong pakialam doon, Jan. Buhay ko to. Kaya ko nang tumayo sa sarili kong paa. Anak, ako naman ang nanay mo. Makinig ka naman sa akin, oh. Sige na. Nay, pasensya na ho kayo pero hindi ko na ho talaga kaya rito. Sa tagal ng panahong pinaglabanan ko ito, baka mabaliw ako, inay. Walang nagawa ang magnanay sa pag-alis ni Delmo sa kanilang bahay. Bit-bit ang pag-asang pagbalik daw niya meron na silang maayos na buhay. At syempre, nandun pa rin ang mithiin ni Delmo sa paghihiganti. Mahigit 10 taon nang lumipas. Bigla na lang tumapak si Delmo sa kanilang lupain. Nagulat din si Delmo kasi
merong 2 batang hindi niya kilala at merong isang babaeng buntis na siguro nasa 6 na buwan na yung tiyan. Jan? Teka, sino ka? Tol, bilis mo namang makalimot. Ako ito, ang utol mo. Delmo? Ikaw ba yan? Ang laki naman ng piniat mo. 10 taong kang nawala. Si Inay, nasan si Inay? Ha? Sabi ko si Inay. Nasan si Inay? Wala na. Anong wala na? Hoy, wag mo nga akong pinaglololoko. Nasan si Inay? Wala na nga siya. Sinabihan na kita noon. Matanda na si Inay. Pero pinilit mo pa rin umalis. Sa loob ng 10 taong nawala ka, Delmo. Hindi ka nagparamdam. Ni wala man lang telegrama na galing sayo. Hindi ka man lang din nagpadala kahit papaano. Bagkus hindi naman namin yun inaasahan. Ang gusto lang namin malaman kung kamusta ka na ba. Kung okay ka na ba. Ngayon, para bang sinisisi mo pa ako sa pagkawala ng Inay. Anong sabi mo? Ito ba? Ito bang wala ng Inay? Saan siya? Saan siya nakalibing? Tinuro ni Jan kung saan nakalibing ang Nanay Wanda. Pumunta ito ng simenteryo at doon magkapatong pala sila ng kanyang ama. Hindi! Nay! Itay! Eto na ako! Nagbabalik na ako! Sa pagkakataong ito, nabibigyan ko na sana kayo ng maayos na buhay! At hustisya! Wala na tayong magagawa. Kasalanan mo to eh! Ikaw ang kasama ng nanay. Hindi mo man lang siya inalagaan. Kasalanan mo ito, Jan! Delmo, sabi nga nung albularyong tumingin kay nanay, hindi pang albularyo yung sakit niya. Pang doktor. Kailangan namin noon ng malaking halaga. Sinusubukan ko kung paano ka kontakin. Hinahanap ko yung kaibigan mong nagsabi sa'yo na isasama ka sa Saudi. Para malaman ko kung nasan ka. Gusto naming humingi ng tulong sa'yo nung oras na yon. Kaya lang wala ka, Delmo. Hindi namin alam kung nasan ka, kung buhay ka pa ba o ano. Huwag mo kong sisihin. May kasalanan ka rin. Patawad dyan. Huwag ka sa aking humingi ng tawad. Kay nanay at kay tatay ka humingi ng tawad. Nasabi ko na kanina. Sino yung mga bata ron kanina? Sino yung babaeng buntis doon? Yun ang asawa at anak ko. Ganun ba? Lilinawin ko lang. Ha, Jan? Ano? Lilinawin ko lang. Meron pa ba akong parte sa bahay na yon? Uy, bakit wala? Kapatid kita. Tayong 2 ang may-ari ng lupa at bahay na yon. Pero Delmo, siguro naman naintindihan mo ako. Meron na akong pamilya. Baka pwedeng magtayo ka ng sarili mong bahay. Gusto ko yung nakabukod para meron kaming privacy ng pamilya ko. Tol, salamat kung ganon. Sige, magpapatayo ako ng sarili ko. Mabilis ding naitayo ang sariling bahay ni Delmo na halos 3 di pa lang ang pagitan sa bahay nila Jan. Isa itong maayos na kubo. May dingding na sawali at merong bubong na kugon. Mula sa magkabilang bahay ay dinig na dinig din ang mga usapan. Kaya nga minsan nag-uusap yung magkapatid habang nakaupo sa magkabilang bintana ng kani-kanilang bahay. Hanggang sa isang gabi, nagising ang asawa ni Jan. Ang sabi kasi nito, naririnig daw niya
Yung kapatid niyang si Delmo. Jan? Oh, ano ba yun? Hindi mo ba naririnig yun? Ha? Oo nga no. Ano ba yun? Nakalimutan ko lang sabihin sa iyo eh. Tuwing ganitong oras nagigising ako, kasi yung kapatid mong si Delmo parang may sinasabing kakaiba. Tayo ba? Tayo ba pinagsasabihan? Hindi. Palagay ko, salitang Latin yun. Ano? Latin? Eh napakinggan mo. Narinig nga ni Jan ang sinasabi ng magkapatid at para bang naiintindihan niya na ito'y nagdarasal. Pagkatapos nun hindi nakatiis si Jan kaya't kumatok ito sa bahay ng kapatid na si Delmo. Delmo? Delmo? Jan, bakit? Bakit gising ka pa? Ano ba yung ginagawa mo ha? Kung ano man ang ginagawa ko, labas ka na doon, Jan. Di ko naman kayo ginugulo ah. Delmo, malakas yung boses mo. Naririnig ka ng asawa kong buntis. Sinasadya ko yun. At alam kong gising pa si Telma. Ginagawa ko yun para protektahan siya. Kasi ikaw dyan, wala kang ginawa kung hindi matulog. Ano? Lumabas ka nga rito? Anong sabi mo? Ha? Lumabas si Delmo at doon kinuwelyohan siya ng kapatid na si Jan. Ulitin mo nga yung sinabi mo ha? Anong pinaprotektahan? Anong ibig mong sabihin? Wag mo naman akong kwelyohan, tol. Totoo ang sinasabi ko. Pinoprotektahan ko lang ang asawa mo. Buntis siya, tol. Habang ikaw naghihilik, nananaginip ng ibang babae. Ako, pinoprotektahan ko ang asawa at anak mo. Yung bang nasa sinapupunan niya, tol. Tapatin mo ko, Delmo. Anong ibig mong sabihin, ha? Tol, simula nang umuwi ako, naramdaman ko pa rin. Paikot-ikot pa rin dito ang presensya ni Kayabyab. Tol, maniwala ka sa akin. Nandito siya ngayon, tol. Baliw ka talaga. Matagal nang walang problema kay Kayabyab. Baka nga namatay na yun eh. Tol, bitiwan mo ko. Doon palang binitawan ni Jan ang kapatid. At ang sabi pa ni Delmo, kanina lang daw bago magdilim, nakita nito si Kayabyab na nagtatango sa puno. Imposible ang sinasabi mo, Delmo. Wala na si Kayabyab. Simula nang umalis ka, hindi na siya nagpakita. Hindi siya nanggulo. Pero tol, nakita ko siya eh. Maniwala ka sa akin. Nakita ko siya kanina. Ayaw mong maniwala? Bakit ako maniniwala sa'yo ha? Tol, tapatin mo nga ako ha? Nung dumating ka meron ako napansin sa'yo. Di ko lang masabi-sabi kasi nahihiya ako eh. Sa Saudi ka ba talaga nanggaling ha? Hindi ganyan ang itsura ng nanggaling sa Saudi. Yung mga nanggagaling doon mukhang malinis. Maganda yung katawan. At hindi gusgusin manamit. Ikaw, ang payat mo. Laki ng pinayat mo eh. Umitim ka. Mahaba yung buhok mo at naging gusgusin ka manamit. Tol, aminin mo nga. Sa Saudi ka ba talaga nanggaling ha? Aminin mo! Tol, nakakalimutan mo na ba yung sinabi ko sa'yo bago ako umalis? Sa pag-alis ko, bit-bit ko ang pangarap na magiging maayos ang buhay natin. Siyempre, nandun din yung paghihigante kay Kayabyab. Ang layo ng sagot mo. Saan ka ba talaga nanggaling ha? Saan? Hindi sinabi ni Delmo kung saan ito nanggaling. Basta't tinawanan lang niya ang kapatid niya.
Sa mga sumunod na araw, pinuntahan ni Delmo ang dating kapitan na nung mga panahon na yon matanda na. At syempre, hindi na siya kapitan nung panahon na yon. Kap, magandang araw ho. Nako di ka na yata nakakatayo Kap ah. Ikaw pala. Delmo, kailan ka pa dumating? Ilang araw pa lang ho. Kap, sino bang nakaupo ngayon? Yung pamangkin ko. Pamangkin nyo? Si Elmer. Si Elmer. Siyang nagmana. Alam mo na. Siya nga pala. Delmo, ang laki naman ng pinayat mo iho. Ganun ho talaga sa Saudi. Walang makain Ikaw talaga. Di mo inabutan buhay ang nanay Wanda mo, ano? Opo. Bueno, Kap. Kaya po ako nandito kasi meron lang akong tatanong. Ano ba yan? Sigurado naman po kung alam niyo yon. Yun po bang pag-alis ko rito nung matagal na panahon na nakalipas? Di ba? Kayo pa rin ang nakaupo bilang Kapitan del Barrio. Tama. Ano bang gusto mong malaman? Kap, alam kong rumoronda kayo madalas. Nakita mo si Kayabyab, ano? Hindi ko alam kung anong mukha ng Kayabyab na yon. Pero, meron kaming nakikitang kahina-hinalang tao. Sa palagay ko, yun si Kayabyab. Katunayan, Delmo. Itong panahon na ito, may problema ang baryo natin. Problema? Saan po? Hindi ba nabanggit sa'yo ng kapatid mo? Wala po Galit pa nga sa akin Kagabi lang, may natagpuan na namang patay na alagang kambing. Nakahalambitin sa puno ng talisay. Kung saan natagpo ang patay, si George. Ganun ho ba? Madalas ho ba mangyari to? Ikinalulungkot ko, Delma. Oo, madalas. Hindi lang kambing o anumang alagang hayop ng mga tao rito ang nakikitang nakahalambitin sa puno ng talisay. 2 beses na rin na tao ang natatagpuan doon. Ang isa ay taga rito, ang isa ay dayuhan. Ganon? Anong ginawa nyo? Siyempre, bilang ama ng baryo, ginagawa ko naman lahat, Delmo. Si Kayabyab. Sigurado ho ako. Si Kayabyab ang may gawa nun. Hindi bale. Nakita ko rin naman siya nung nakaraan Kagabi lang nakita ko rin siya. Pero hindi pa ito ang tamang oras para magharap kaming dalawa. Delmo, meron akong itatanong sa iyo, iho. Sana huwag kang magagalit. Ano ho ba yun? Di ba nawala ka ng mahigit 1 dekada? Opo. Hindi ka nang galing sa bansang Saudi, ano? Sigurado ako dyan. Paano nyo ho nalaman? Dahil dyan sa suot mo. Ito? Sigurado ako, Delmo. Galing yan sa isang makapangyarihang albularyo. At doon ka sa kanya nang galing. Hindi ba? Kap, kasi... Tama ba ako doon? Oho. Sabi ko na nga be. Kasi napagbasihan ko rin. Yung ganyang klase ng pananamit hindi yan mukhang Saudi boy. Gusgusin ka. Delmo, para bang sinanay ka sa kagubatan. Sa talahiban. Ngayon, anong napala mo? Sa loob ng mahabang panahong nawala ka. Kap, natutunan kong paano makipaglaban. Di naman ho sa pagyayabang marunong ho ako manggamot. Alam ko. Siguro, itinulak ng hangin ng iyong mga paa
para pumunta ka rito sa bahay kasi heto ako. Nakaupo na lang ako sa tumba-tumbang upuan. Pwede mo ba akong hilutin, Delmo? Opo. Sige po, wala akong problema. Nag-alis ng kasuotan ang dating kapitan. Agad naman itong hinilot ni Delmo. May nilabas siyang isang magandang langis na ayon kay Delmo, purong mutya ang nasa loob. Matapos siyang hilutin ni Delmo, ang sabi ni Delmo sa wikang may pagyayabang, bukas daw, makakatayo na si kapitan at makakalakad na. Maraming hindi naniniwalang kapamilya ng dating kapitan. Pero pagsapit ng kinabukasan hindi pa man sumisikat ang araw. Nagkatotoo na ang sinabi ni Delmo. Himala nga raw ang nangyari kasi matagal nang ganon ang dating kapitan. Kung sino-sinong doktor na rin ang tumingin dito at sinabing wala na raw itong pag-asa pang makalakad. Yung isang doktor pa nga, sinabing may taning na ang buhay ng dating kapitan. Nang dahil sa tuwa ng dating kapitan, pinuntahan niya ang bahay ni Delmo. Dalma! Dalma! Oh, teka, Kap? Kayo ba yan? Himala! Paano ho kayo nakakalakad? Dahil sa tulong ng kapatid mo. Ha? Si Delmo? Oo. Hinilot niya ang buo kong katawan kahapon. Para bang bumalik ang lakas ng mga buto ko at ugat ko. At muling naging maayos ang daloy ng dugo ko. Ha? Paano nangyari yun? Di ba nababanggit sa'yo ng kapatid mo dyan? Isang albularyo ang kapatid mo. Sa loob ng mahabang panahon na nawala siya, hindi siya pumunta ng Saudi para magtrabaho. Naging isa siyang mag-aaral ng isang mahusay na albularyo. Diyan, ito na ang resulta. Ako ang kauna-unahang ginamot niya. Sino ba namang doktor ang makapagsasabing isang himala ang nangyari? Sabi nila, may taning na raw ang buhay ko dyan. Hindi na raw ako makakabangon. Pero himala ito dyan. Kap, magandang umaga. Nandyan ho pala kayo. Dalmo, binabati kita. Napakahusay mo. Tuwang-tuwa ang mga kamag-anak ko. Yung mga anak ko at apo ko. Ang sabi pumunta ka raw sa bahay. Isama mo itong si Jan at ang pamilya niya at magsasaya tayo. Iimbitahan ko ang mga taong naniniwala. Nako, Kap. Maganda ho sana yan. Kaya lang ho, may problema. Bakit? Hindi ako pwede. May lakad ho kasi ako, tsaka isa pa. Diyan, pag pumunta kayo ron sa handaan, yung asawa mo bantayin mo na maigi. Delmo, hindi ka pala nang galing Saudi. Oo. Kaya naman pala, wala ka rin pera pag uwi. Saan ka kumuha ng pinagpatayo mo ng sarili mong bahay ha? Bakit dyan? Eto bang gantong halaga hindi ko kayang i-provide? Aminin ko sa'yo. Hindi nga ako galing sa Saudi. Naging mag-aaral ako ng isang albularyong gwapo. Sa loob ng mahigit isang dekada, marami akong natutunan. Hindi ko pwedeng ibahagi sa'yo isa-isa. Pero kung kukwestiyonin mo ko kung saan nang galing itong pinangpatayo ko, baka magulat ka. Yung maestro namin, sa paligid ng kubo niya, maraming pananim na gulay. Yung gulay na yun, pinipitas namin. Dinadala namin sa bagsakan. Binibigyan niya kami ng pera. Di lang ako. Ilan kaming mag-aaral niya. 7 kami, may babae pa. Nang dahil doon, nakapag-ipon kami ng pera. At yung magiging sariling pera ng maestro namin, tinutulong namin sa mga katutubo doon sa baryo Kabalugaan.
Dalma, Jan, huwag na kayong magsagutan na magkapatid, ha? Bukas, pumunta kayo sa bahay. Sige ho, Kapitan. Salamat ho. Pagsapit ng gabi, mga bandang 11:00 muling naringgan nila si Delmo na nagdarasal. Dasal na wikang Latin ang ginagamit. Hindi na noon makatiis si Jan kaya't lumabas na ito ng bahay. Delmo! Delmo! Ano ba? Jan, ba't ka ba sumisigaw? Delmo, itigil mo na yung kahibangan mo! Sumasakit lang ang ulo ng asawa ko kapag naririnig yung salitang Latin mo! Tumingin ka nga sa paligid mo, Jan, ha? Tumingin ka! Kaya ko to ginagawa. Kinokontra ko yung mga masasamang nilalang na nasa paligid na gustong kunin yung anak mo sa sinapupunan ng asawa mo. Anong sinasabi mo? Tumingin ka! Igala mo yung mata mo. Paglingon ni Jan sa paligid, hindi siya namamalikmata. May nakita siyang mga gumagalaw doon. Madilim man pero parang mga nakasinding sigarilyo ang mata ng mga ito sa kadiliman. Kaya sigurado niyang may mga nagmamasid nga sa paligid. Hinagisan siya agad ni Delmo ng itak at inutosang palayasin ang mga nilalang sa paligid. Takot naman noon si Jan. Imbis na palayasin ng mga yon, pumasok siya sa loob at niyakap ang kanyang mag-iina. Duwag ka pala, Jan! Duwag! Okay kayo, Jan. Alam ko, mga lahi kayo ni Kayabyab. Umalis kayo rito. Kapag hindi kayo umalis, gagamitan ko kayo ng makapangyarihan na aking medalyon. Hindi naman kayo makakalapit dahil protektado ko na ang buong bakuran namin. Umalis na kayo. Layas! Isa-isang nagtakbuhan ng mga yun nang ilabas ni Delmo ang kanyang makapangyarihang medalyon na ibinigay ng gwapong maestro nito. Delmo, nasaan na sila? Wala na. Pinalayas ko na. Kinabukasan nagtungo nga ang pamilya ni Jan sa handaan kila Kapitan at doon inannounce ni Kapitan na si Delmo daw ay himalang nakakapagpagaling. Example na raw sa kanyang sarili. Si Kap daw ay dating hindi nakakalakad, paralisado. Pero biglang nakalakad at nakapagsasalita na ng maayos. Nang dahil doon, yun ding araw na yun, dinumog si Delmo ng mga tao sa sarili nitong bahay. Mga kababaryo, di ko naman pinangangalanda na ako isa ng albularyo. Pero pasensya na po kayo. Ngayong araw na ito, hindi po ako manggagamot. Meron po akong importanteng lalakarin. Sa nakikita ko naman ho kasi sa inyo, di pa naman kailangan Di pa naman yan emergency. Puro hilot lang yan Huwag ho kayong mag-alala. Sa mga susunod na araw, babalik po ako. At lahat kayo, gagamutin ko. Ipinapangako ko po yan. Hindi alam ng marami kung saan pupunta ang albularyong si Delmo. Pero duman ito sa handaan at sinabing may kukunin daw siyang pasyente. Tol, kung saan ka man dadali ng paa mo, mag-iingat ka, Tol. Salamat, Tol. Kukunin ko lang yung pasyente ron. Iuwi ko sa bahay. Kailangan ko siyang bantayan. Sige, Tol. Susuportahan kita dyan. Habang wala si Delmo, nakaranas naman ng kakaiba ang pamilya ni Jan. Teka. Telma? Telma! Oh, bakit? Bakit may dugo yung tiyan mo? Ha?
May dugo yung tiyan ni Telma at nang ililis yung duster medyo may maliit ng sugat. Pagtingin nila sa bubong merong isang maliit na butas na kasya ang hingtuturo ng tao. Maya-maya pa may pumasok na naman doon na isang dila. Kaya't mabilis na tumayo si Telma sa pagkakahiga. Si Jan naman, kumuha ng itak at agad na initak yung humahabang dila na nanggagaling sa bubong. Napahiyaw ng malakas ang halimaw na nasa itaas ng bubong. Akala nila alis na yun dahil nasaktan pero hindi pala. Sino ka ba? Bakit mo kami ginaganito? Umalis na yata. Wala na. Palagi ko nga. Nandito pa ako. Akala nyo siguro, matatakasan nyo ako. Ibigay mo na sa akin ang batang yan. Gutom na ako. Pag binigay mo na sa akin, wala na tayong pag-uusapang iba. Hindi. Sino ka ba? Kayabyab? Hindi. Hindi kasi Kayabyab. Matanda na si Kayabyab. Oo, matanda na si Kayabyab. Pero siyang nagsabi sa akin na meron daw pagkain dito. Marami kami. Marami. Pagpaparti-partihan namin ang pagkain. Umalis na kayo! Di ba kinaawa sa anak ko, ha? Anong sabi mo? Tama na. Nagugutom na talaga ako. Ako na. Papasok na ako sa loob. Mamaya. Unti-unti lang. Nakukuha rin natin yan. Telma, marami sila. Hindi lang siya nag-iisa. Oo, marami kami rito. Mula doon sa lugar namin, umalingasaw ang napakabangong pagkain. Gutom na kami. Ibigay mo na sa amin yan para hindi na kayo masaktan. Umalis na kayo sinabi. Kapag dumating ang kapatid ko, yari kayo. Habang ganon ang sitwasyon, hindi nila namalayan na malapit na palang magmadaling araw. Tumilaok ang manok. Pero yung mga nasa bubong at sa paligid hindi pa rin umaalis. Nagiiyakan na mga bata dahil nakakatakot ang mga binibitiwang salita ng mga naroroon. Habang si Jan, nagmamatapang na lang. Hawak ang dalawang itak na pinagkikiskis upang marinig ng mga aswang sa labas. Hindi kami natatakot yan. Kung talagang matapang ka, lumabas ka rito. Harapin mo kami. Antayin niyo ako! Lalabas ako dyan! Huwag kang lalabas. Paglabas mo makakapasok sila. Oh, dito ka lang. Kung isa kang matapang na lalaki, patunayan mo. Magpakitang gilas ka sa asawa mo. Lumabas ka rito. Harapin mo kami kung talagang matapang ka. Halika rito. Lumabas ka na rito. Kung isa kang tunay na lalaking may ipagyayabang. Hindi! Hindi! Hindi ako lalabas. Mabuti na lang. Ganon lang ang nangyari. Hindi pinilit ng mga aswang na makapasok. Maya-maya pa, mula sa tarangkahan ng bakuran narinig nila ang boses ni Delmo. Sumisigaw ito at nagbabanta, kaya't nagtakbuhan ang mga aswang. Tol, ano nangyari rito? Mga aswang ah! Tol, buti dumating ka. Teka, ano yung dala mo? Ito na tol yung sinasabi kong pasyente. Tol, kabaong yan eh. Oo tol, kabaong to. Mas safe siya rito. Ipinasok ni Delmo yung kabaong sa loob ng bahay. Tapos binalikan ng kapatid. Doon sinabi ni Jan ang lahat ng nangyari. Tinignan din ni Delmo ang tiyan ni Telma. Dahil ito'y merong maliit na sugat. Tol,
Kailangan lapatan ko ng lunas tong tiyan ni Telma. Yung sugat na yan, unti-unting lalaki yan. May laway pa to ng aswang. Teka, kukunin ko yung langis ko. Matapos lapatan ni Delmo yung sugat ni Telma sa tiyan. Maniwala kayo o hindi, naghilom ang sugat niya. Oh, tol, paano mo nagawa yun? Anong klaseng langis yan, tol? Tol, itong langis na ito, kaloob to sa akin ng maestro ko. Tignan mo, may mga laman sa loob. Ito yung langis na maraming nagagamot. Kita mo nangyari kay Kapitan. Nakakatayo. Buhay na. Di ba? Tol, ano yung mga nakalagay dyan? Tol, hindi ito basta langis. Ito ay langis na gawa ng maestro ko nung mahal na araw. Meron itong katas ng halamang habier sa loob. Halamang habier? Ano yun? Parang ngayon ko lang narinig yun ah. Tol, maestro ko lang ang nakakaalam nun kung saan yung kukunin at hindi yun basta napapasok ng mga tao. Tsaka tol, nakikita mo yun? Ano ba yun? Yun ay mutya ng halamang habier. Yan ang importante dyan. Talaga? Oo tol. At yung iba, mga mutyang nanggaling sa dagat. Sumisisid pa yung maestro ko sa karagatan para kunin lang yan at isama rito sa langis. Baka hindi ka maniwala tol. Yung maestro ko, pag lumubog yun sa dagat, magantay ka ng 1 oras bago lumutang. Ano? Teka lang tol, loko mo naman ako eh. Hindi totoo yun. Tol, maraming mutyang nakabaon sa katawan ng maestro ko. Kaya hindi imposible yun. Maraming himalang nagagawa ang maestro ko. Ganun ba? Habang nag-uusap ang magkapatid, narinig nilang may sumisigaw mula doon sa loob ng bahay ni Delmo. Tumakbo rin doon si Jan at nakita niyang isang magandang babae ang nasa loob ng kabaong at sumisigaw. Tol, babae? Bakit babae tol? Wala akong magagawa tol, babae pasyente. Anong gagawin mo sa kanya? Bakit di mo siya pakawalan? Pakakawalan ko na, pero mamaya, pagtirik na yung araw. Ayon kay Delmo ang babaeng yun, takot daw kapag lumabas na ang haring araw. Sa gabi, hindi ito makakatulog kung hindi gagamitan ng makapangyarihang orasyon. Pagtirik ng araw, tulog na nga yung babae. Napakaamo ng mukha nito. Nakaka-inlove kung titignan. Ayon kay Delmo ang babaeng yun, pilit daw na kinukuha ng engkanto at hindi basta engkanto. Yung engkanto na yun ay may kakayahan mag-utos ng mga aswang. Tol, kakatakot naman yan tol. Engkanto? Kakalabanin mo engkanto tol? May mga kapangyarihan yun. Tol, kung meron silang kapangyarihan, di naman sa pagyayabang. Nabahagian din ako ng maestro ko ng kaalaman. At bago lumabas ang kapangyarihan ko tol, sa espiritual, kailangan kong banggitin yung mga buhay na salita. Tol, hindi ko maintindihan yung sinasabi mo. Pero tol, hindi ko nakakalimutan yung problema kay Kayabyab. Tatapusin ko lang lahat ng mga ito. At ihuhuli ko yung Kayabyab na yan. Tito! Tito! Pamangkin. Gising ka na pala. Tito, kagagabi po. Nako, may dumalaw po rito. Nakakatakot na lalaki. Aswang yan pamangkin. Pag madilim na, huwag na kayo lalabas ha. Opo tito. Si tatay, palaging hawak yung 2 itak niya. Hinahasa palagi. Anak, ginagawa ko yun para maprotektahan ko kayo. Opo. Tito, sino yung babae na yun tito? Ito ba? Wala ito. Pasyente ko yan. Maya-maya pa dumagsa rin ng iba pang mga tao.
Hinilot lang yon ni Delmo. Yung iba may pilay, yung iba singkol ang mga kamay. Hilot lang ang ginamit doon ni Delmo at gumaling na ang mga ito. Yung isa naman, sinasabing may malubhang karamdaman na hindi na raw kayang lunasan ng mga doktor. Napakaseryoso ho niyan. Di ko ho masasabi kung mapapagaling ko kayo pero susubukan ko ho. Kung titignan kasi yung katawan ng pasyente lobong-lobo, magmula sa muka hanggang sa paa. Halos hindi na nga raw ito nakakakain. At kung hahawakan mo yung katawan niya para bang interior ng mga truck sa sobrang lambot. Umiiyak nga ang pasyente na yon. Nagmamakaawa. Tulungan niyo ho kami. Marami na ho kaming naubos. Ayoko pang mamatay. Gusto ko pang itama ang mga kamalian ko. Bakit tol? Anong nakita mo? Kuya. Sabi ba ng doktor? Wala na raw lunas sa sakit nyo? Oo. Hindi talaga malulunasan ng doktor yan. Di naman pandoktor yung sakit nyo eh. Pinatabi muna ni Delmo ang pasyente. Kasi yung babae sa loob ng kabaong ay nagwawala. Yung mga tao naman na nanonood, hindi rin mapigilan sundan kung saan matatagpuan yung babaeng nag-iingay at doon nila nakitang may kabaong sa loob ng kwarto. Natakot yung mga tao nang makita yun at agad na nakarating sa pamunuang bayan ang nakita nila. Tol, lagot na. Siguradong isusumbong kayo sa barangay. Baka nga sa munisipyo pa. Wala namang burol dito pero bakit may kabaong? Tol, hayaan mo sila. Kaya kong idepensa ang sarili ko. Ginamot noon ni Delmo yung pasyenteng napakalaki. Malaki talaga, magang-maga ng buong katawan. Natakot naman ang pamilya nito nang makitang naglabas siya ng karayom. Anong gagawin mo dyan, Tol? Ano pa? Tutusukin ko yung katawan ng tao. Tol, baka mamatay yan. Pinipigilan din si Delmo ng mga kaanak. Kapag ho pinigilan niyo ako, sigurado ako, mamamatay ito. Dadalin-dalin niyo rito tapos ayaw niyong pahawakan? Hayaan niyo ko. Pero bago yon, tulungan niyo muna ako. Yung langis niya, pinatakan niya ng tig-itig-isa ang kamay ng mga mahal nito sa buhay at sinabing punasan daw ang buong katawan ng pasyente. Pagkatapos nun, nagsalita yung pasyente na parang medyo nakaginhawa ang katawan niya. O eto na. Huwag kayong masasaktan ha. Kailangan natin tong gawin. Tol, di ka na ba mapipigilan? Tol, tumahimik ka dyan, Tol. Agad na sinalaksak ni Delmo sa kamay ng tao yung isang maliit na karayom. Halos 1 minuto lang ang pagitan. Umimpes ang katawan ng taong yun at laking gulat nila dahil maganda pala ang pangangatawan ng pasyente. Tol, macho pala ito, Tol. Magaling na ho kayo. Pwede na ho kayong bumangon. Ang lalaki, nagpasalamat lang ito sabay alis. Sobra naman yun, ganun lang. Dapat siningil mo. Tol, okay lang yun. Nagpasalamat naman yung tao. Ganun ba talaga? Wala ka bang mapapala dyan sa ginagawa mong yan? Wala, Tol. Wala. Siya nga pala. Itong pasyente kong to, Tol. Inaasahan kong ito makakatulong sa atin. Sigurado ako, Tol. Darating si Kayabyab. Ano? Bakit? Anong kinalaman ng pasyente mong babae? Tol, kaya pinili ko rin na dalhin siya rito. Dahil kung yung engkantong kukuha sa kanya, uutusan yung mga aswang na malapit dito, si Kayabyab na ang kusang pupunta sa atin.
Sigurado ako dyan, tol. Sa araw na yon dumating ang mga taga-munisipyo. Binatas siya. Bakit daw nakalagay sa kabaong ang babaeng nabubuhay pa? Ganito ho kasi yan. Buhay pa yun humihinga pa nga Mas komportable siya na matulog dyan. Ayaw niya sa papag. Ayaw niya sa kama. Anong gagawin ko? Tsaka isa pa. Ito naman ho kagustuhan ng pamilya. Pasyente ko ho yan. Isa ho akong albularyo. Ngayon, kung meron man kayong ikakasa sa akin, kasuhan niyo ko. Wala naman problema dun Haharapin ko yan. Maniwala ho kayo sa akin. Nang dahil doon, kusang umalis ang mga taga-munisipyo. Nag-iisip ang mga ito kung ano bang pwedeng ikaso kay Delmo. Pero wala. Lumipas ang isang linggong. Pagmamanman ni Delmo sa pasyente niyang nasa loob ng kabaong na hindi kumakain. Napansin niyang namamayat na ng sobra yung babae. Naawa naman na ang kapatid niyang si Jan. Tol, baka mamatay yan. Tubig-tubig na lang ang kinakain niya, tol. Tol, hindi mangyayari yon. Tignan mo yung kamay niya Dito sa bandang malaman, may nakabaon dyan, tol. Ano yan? Tol, yung nakabaon dyan, yan ang nagbibigay ng buhay sa kanya. Pero tol, sa tagal na rito ng babaeng yan, di ko naman nakikitang ginagamot mo. Ano ba talagang sakit niya? Tol, meron lang ako inaantay. Pag dumating dito yung inaantay ko, tapos na rin ang problema. Ano ba kasi yun? Hindi kita maintindihan Pagsapit ng dilim, ang sabi ni Delmo sa kanila maagang patulugin ng bata. Siyempre pati ang asawang buntis. Bakit tol? Ano bang mangyayari? Tol, sabi ni maestro, mag-iingat daw ako. Darating ngayon yung engkanto at may kasama itong mga aswang. Aasahan ko, isa doon si Kayabyab. Tol, gumayak ka, laban natin to, tol. Sigurado ka ba? Nakakatakot naman yung sinasabi mo. Tol, makinig ka sa akin. Problema natin to noon pa. Kaya nga ako nag-aral ng lihim na karunungan para maihanda ko ang sarili ko balang araw. Mahiganti na natin si Itay. Ganun ba? Oo tol, isuot mo to. Suot mo. Lalaban tayo tol. May pinasuot si Delmo kay Jan, isang bilog na medalyon na merong nakatatak na dasal. Tol, ano ito? Ang init. Pahiram sa akin niya ng maestro ko. Darating din siya ngayon. Sana nga maunahan niya yung mga darating. Tol, iba yung kaba ko. Parang iba talaga. May mangyayaring hindi maganda. Pagsapit ng alas 11:31, yung mga aso nila, aso ng kapitbahay, nagsigsimulaan ng magsigsialolong. Tol, ano to? Ayan na ba sila tol? Oo tol, andyan na sila. Kaya umalerto ka. Matapos umalulong ng mga aso, yugyug naman sa mga puno ang narinig nila na parabang may tao doon na sinasadyang yugyugin ang mga puno para magparamdam. Tol, ano na? Tol, yung puno na yon, 3 ang nakapwesto ron. Nakikita mo? Oo tol. Paano? Madilim dun Tol, nabahagian ako ng maestro ko para makakita kahit na madilim tol. Yung babae, bantayan mo tol ha. Ako ang unang lalabas. Delmo! Delmo! Lumabas ka na riyan. Tapusin na natin ito. Siguro naman, naigayak mo na ang sarili mo.
Kaya Biab! Oh, lalabas ako. Antayin mo ako dyan. Tol, yung babae kahit sinong pumasok dito, tagain mo. Huwag kang matakot. Kapag hindi mo yung ginawa, tol, ikaw ang papatayin nila. Maniwala ka sa akin. Oh, tol. Maniniwala ko. Sa paglabas ni Delmo, hindi niya nakita si Kayabyab kasi mabilis itong nagtatatakbo sa dilim. Kaya't ilang aswang na lang ang kanyang naharap. Tapos, sa likod naman ng isang malaking puno nakita ni Delmo yung engkantong lalaki na para bang nagmamasid lang sa anumang mangyayari. Delmo! Hindi naman na yung babae na buntis ang pakay namin ngayon. Ibigay mo lang sa amin yung babaeng nasa loob ng kabaong. Wala nang problema. Ibigay mo na, Delmo! Hindi. Bakit ko ibibigay? Delmo, isang pakiusap lang ang gagawin namin. Nilabas ni Delmo ang buntot paging mataba. Dinuro niya ang mga aswang at hinamon. Pinaikutan siya ng mga ito. Hinataw-hataw niya yung mga aswang na lumalapit. Yung isa nakasalisi. Sinakyan nito si Delmo at kinagat yung ulo niya. Pero hindi niya ininda yun. Nabiran niya yung muka ng aswang na kumagat sa ulo niya at hindi makabangon. Delmo! Magiging aswang ka na ngayon. Nakagat na kita. Iyon ang akala mo. Hindi ako simpleng tao. Ano? Yung sugat ni Delmo biglang naghilom. Kaya't yung isa'y biglang bumangon. Hinampas niya ito ng buntot pagi at nang tumilapon. Mabilis siyang kumilos. Sinalaksak niya yung dibdib noon na humahaba na punyal. Maya-maya pa, yung isa naman akmang lalapit din pero bigla itong lumugapak. Hindi alam ni Delmo kung saan nanggaling ang pang-aatake at kung sino yun. Sino yon? Pakilamero! Pakilamero siya! May nakikialam. May nakikialam. Hindi ko man makita kung sino nakikialam. Pero sigurado ako, ang maestro ko yon. Ikaw, buhay ka pa rin? Sinalaksak na kita! Kinubabawan ni Delmo yung isang lalaking nagsasalita. Ilang beses niya itong pinagsasapak sa muka. May tama man ito sa katawan pero hindi pa rin namamatay. Hanggang sa kanyang naisip, yung paalala ng maestro niyang hindi basta mamamatay ang mga aswang kung hindi nito ihihiwalay ang ulo sa katawan. Mabilis din yung ginawa ni Delmo at nang magtagumpay siya itinaas niya yon at ipinakita sa mga kasamahang nabubuhay. Ano? Nakikita niyo to? Ganyan ang mangyayari Teka, sino yun? Ang lakas ng loob mo. Nagawa mo pang mag-utos ng mga nilikha mo? Ako na magsasabi sa'yo. Hindi mo makukuha yung babae dahil ang tao ay para sa tao at hindi para sa engkanto. Oo, makapangyarihan kayo pero kaya namin kayong tapatan. Teka, maestro? Si maestro yon? Yung mga kaharap noon ni Delmo pinaglalatigo niya. Gumaganti pa ang mga ito pero kahit na nasusugatan si Delmo, hindi siya basta nalalabasan ng dugo dahil naghihilom din ng mga sugat niya. Nang makakuha siya ng pagkakataon, nadampot niya yung paanong isang payat na aswang at hinampas sa kasama niya. Pareha silang bumulagta kaya't sinamantala ni Delmo ang pagkakataon. Sinalaksak niya ang mga ito kaya't hindi na rin basta makabangon. Narinig niyang sumigaw ang kuya Jan niya sa loob. Senyales na mukhang may nakapasok na aswang doon. Nagtatakbo si Delmo at doon niya nakitang
nilalabanan ng kapatid niya yung isang aswang na may mahabang galamay. Kuya, tulungan mo ako! Hoy! Bitiwan mo yung kapatid ko! Tumingin sa kanya yung aswang na yun. Nagulat siya kasi meron itong mata sa noo na kapag tinitigan mo'y talagang mahihilo ka. Nilabanan naman ni Delmo yon pero sadyang malakas talaga. Tol! Tulungan mo ako, tol! Tol, hilo ako tol. Hindi ko yata to kaya. Bumulagta si Delmo sa harap ng kapatid. Maya-maya pa bumukas yung pintuan at pumasok yung tinatawag niyang maestro. Tigil mo yan! Meron itong nilabas mula sa kanyang dibdib. Makapangyarihang gintong berhin na medyo lumiliwanag. Doon palang binitiwan ng aswang na may mahabang galamay ang kapatid niyang si Jan. Gising, huy! Delmo! Gising na! Maestro, asig kalaban! Wala na, umalis na. Hindi basta aswang yun. Ito yung klase ng aswang na galing sa lugar ng engkanto. Nasa na yung engkanto? Wala na, pinalayas ko na. Kaya ka nahilo. Malakas siya. Patawad maestro, okay lang yan. Nanalo tayo sa laban. Tol, yung mga kalaban yun nasan na? Wala na. Abo na. Ho, teka tol, sino ito? Yan ang maestro ko. Yan si Maestro Nolesto. Ha? Bata pa ito tol ah. Akala ko matanda na yung maestro mo. Mukha lang bata. Pero matanda na yan. Maya-maya pa dumarating ang mga tao. Marami sila sa pangunguna ng bagong kapitan. Pero wala na silang inabutan dahil tapos na ang laban. Yung babae naman sa kabaong magaling na rin. Dahil nangako raw yung engkanto na hindi na ito babalik kailanman. Nagpasalamat naman ang pamilya noon kasi hindi nagagambalain pa ng engkanto. Salamat naman tol. Tapos na itong problema natin. O tol, makakahinga na tayo ng maluwag. Yung asawa naman ni Jan nanganak na mga 1 linggo ang nakalipas. Ang sabi noon ni Delmo, wala nang sino man ang pwedeng magmarka sa kanyang pamangkin. Simula noon, nanggamot na ng gamot si Delmo ng libre. At syempre, hindi siya naniningil ng kahit na piso sa mga pasyente. Magandang gabi po sa inyong lahat, hanggang dito na lang po ang ating kwento. Kung inyo pong mapapansin yung upload po natin nung nakaraan ay nakatag po ito sa isa nating channel na Healer Horror Stories na dating Commander J8. Okay, kung gusto nyo pong makipag-ugnayan sa amin, Viber and WhatsApp lang po kami po pwede. Okay? Hindi ho sa FB o kung saan kasi yan po ay nagagayo eh. Pero yung WhatsApp at Viber hindi po. Kasi po, number po na register sa aking pangalan, yung Viber and WhatsApp po na ginagamit namin. Okay? 0948-5230-887. Yan po ang aking Viber and WhatsApp. Salamat po at mabuhay po kayong lahat, at sa mga sumusuporta sa aking channel, shout out po sa inyong lahat. Good night. Enjoy listening.